Eto na, Yes. Coach. Pag-usapan natin. Alam naman po Okay. natin, di ba, yung mga pagbabago sa ating buhay ay hindi naman to Yes. overnight di ba? Totoo naman. Mm-mm. Kaya po, Saka hindi siya minamadali dapat. yes, opo. Pero ano po ba yung mga reasons bakit hesitant na tanggapin ng isang tao yung mga pagbabago sa kanilang paligid, sa kanilang buhay? Okay, so medyo hesitant kapag ang isang tao ay nasanay na sa mga bagay na familiar. So ang ibig sabihin nito, whether it's good or bad, kapag nakalakihan natin, kapag ini-influence tayo lagi ng ibang tao na parang yan ang tama, doon tayo papanig. So when something unfamiliar comes along, automatically ang isip natin at puso natin, masama to or malito. So that is why hesitant tayo to take that step to change more often than not. Yun. So, ibig sabihin, Coach Mike, napakahirap para sa isang individual, no? Yung umalis sa tinatawag nating comfort zone. Oo. Well, totoo kasi ang perception natin, every time aalis tayo ng comfort zone, for some reason, Sharon, no, nakadikit doon, magpe-fail tayo. Kapag hindi tayo familiar sa isang bagay, lagi ang kadikit, ay naku, papalpak yan, nakakatakot, mahirap. Pwede namang isipin na 50% of that can actually help you succeed, di ba? Pero lagi tayo nagpo-focus dun sa negative aspect for us to feel safe. So yun yung yung reason nun. Kasama pa nga dyan, di ba, Coach Mike, if I'm not mistaken, di ba, yung sinasabi, ay, naku, ano ko yan, weakness ko yan. Di ba, hindi ako mahusay dyan. Totoo, ayun naman ang ang self-sabotage na tinatawag natin, Sharon, no? Na tayo mismo dahil maybe growing up, 'di ba? May mga bagay or experiences tayo na nakapag-influence sa manner ng pag-iisip natin. Halimbawa, kung nung bata ka napahiya ka sa isang ginagawa mo, whether it's singing sa school or lagi kang kino-call out na magulang mo sa behavior, habang tumatanda ka, tatanggapin mo yun ngayon as your truth. So that is where we limit ourselves in the process. Naisipin mo, ay baka hindi ako magaling kumanta, hindi ako magaling magsayaw or pangit ako dahil ito yung nakasanayan. Yun. Eto po, when we decide na po or choose to self-improvement, ano po yung dapat ngayon maging attitude ng mga kapitbahay natin? Okay, una-una kailangan, dapat open ka. Okay? Dapat open ka to changes because anything that you resist will persist and you cannot change altogether. Now, in terms of attitude also, dapat grateful ka. Grateful ka na may opportunity ka pa na magbago kasi hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganyang klase oportunidad. And pangatlo, dapat committed ka. Ang commitment, ang change kasi, Charo, di ba, nung nag-opening tayo kanina, nasabi mo nga na hindi naman madaling magbago at hindi rin siya minamadali. Hindi siya overnight na mangyayari. Changes na long-term would actually happen when you commit to it consistently and intentionally every single day, every single way. So, eto, narap na natin, tinanggap natin yung pagbabago. Ano po ba isa sa mga hakbang na pwedeng gawin natin ng isang individual? Ano po ba yung dapat i-focus kagaya ng nabanggit ko kanina? Weakness po ba? O yung strength ng isang tao? Ang dapat pang kailangan i-enhance? Okay, first things first, dapat magkaroon ka muna ng isang goal, Charo, no? Hindi ka pwedeng sasabihin mo, gusto ko na magbago. Bago saan? Bago ano, di ba? Ano gusto mo mangyari sa buhay mo? Kailangan klaro sa'yo kung ano yung gusto mo marating. Now, with regards to your question, dapat ba mag-focus sa strengths or weaknesses? Actually, dapat pareho. Strengths, you work on them, improve on them. Weaknesses, understand where they are coming from. Kasi kung hindi nyo alam kung saan nanggagaling, maari kasing mental note lang, pero it does not exist naman. Kagaya na pag-uusapan natin kanina na baka sa tingin mo lang hindi ka magaling dyan, pero in reality, sarili mo lang ang pumipigil sa'yo, di ba? So dapat pagtuunan din natin ng pansin saan ba nag-originate to and how we can actually change the mindset that goes along with it. Yun. Kaya pala, maganda yung nabanggit nyo, no, Coach Mike. Kaya pala may nababanggit ang ibang tao kapag napag-uusapan lang yung ganito. Ikaw lang naman kasi ang walang tiwala sa sarili mo. Kami, naniniwala kami sa kakayahan mo. Oo. More often than not kasi, Charo, no, yan ang tinatawag natin blind spot. Some people, because there are things that we are not aware of that other people are aware of, di ba? So yun yung mga dapat nating i-take in consideration. Another strategy to actually improve yourself is to listen to feedback.
Because you would Feedback. learn a lot Okay. once you listen to feedback na ibang tao, good or bad, it's up to you on how you're going to utilize it. Yun. Okay. So, eto nabanggit natin, may ini-enhance na tayo. Mahalaga rin po ba yung kapag sinabi natin, may ini-improve na tayo, pero kailangan din natin meron tayong tanggalin. O bitawan, Okay. i-declutter. Oo. Parang kaka-post ko lang yan this morning, no? So, every time that that we want to improve ourselves, we must be willing to let go of things, people, and situations that no longer work for us. So, bakit naman natin ginagawa to? It's for us to have space for new and better things and people and situations to come into our lives. Kasi, Charo, at the end of the day, if you always hold on to the same things, the same behavior, eh hindi ka magbabago, di ba? And the same people surrounding you. So you have to be willing to commit yourself. Now, what is more important to you at this point in your life? If it's your growth, so how do you move on and forward from that experience? Yun. So, kailangan talaga, no? Ibig sabihin sa ayaw at sa ayaw. Kailangan dumaan sa ganitong proseso. Papalitan natin sa either yung tao na kapaligid sa atin o yung environment. Ganun ba yung coach? I think, Charo, Charo, ang maganda natin tandaan doon, no? That, letting go of people, things, and situations which no longer serve you does not make you a bad person. Kasi yun yung naiisip natin lagi, sayang naman, ang sama ko naman, may pinagsamahan naman. But what we don't understand is each new version of yourself, as you level up, you deserve to meet the people who are in the same wavelength or frequency. Sabihin, pag tumaas ka, some people hindi na kayang umabot sa iyo. Wala na silang ambag or alam mo yon, nag-iba na kayo ng priority. And it's okay because as you level up, yung mga taong kailangan mo ma-meet, nandun din sa level na yon. So, mapupulfill lang din yun if you make room for them. Yun. So, hindi naman necessarily pag burn bridges daw. May ganun pa. Humihirit pa. Hindi ka naman masama. Don't feel guilty about it when you're giving yourself what you deserve. Yun. Paano naman po kaya, nakakatulong rin ba sa atin yung curiosity? Yan. Kasi minsan curious tayo kaysa sa fear, di ba? Curiosity, ito yung sinasabi natin kanina na pag-iisip ng what if, di ba? Sa halip na sabihin mo, what if I fail? What if I fail? Pwede naman, what if I succeed? What if I become happier? So curiosity leading towards your goals is good. Curiosity which sparks envy, ibig sabihin, curious ka pero naiinggit ka, that only hinders your progress altogether. So make sure that it's in alignment with your goal and your intentions are pure. Meaning, as you become curious, ano ba yung reason mo for being so? Yun. Ayun. Oo. Coach, baka meron pa kayong nais idagdag. Yan, para sa kabatiran ng ating kapitbahay. Ako gusto ko lagi sabihin to, it's okay to answer na pag nagsabi, nagbago ka na or iba ka na ngayon, it's okay to answer yes. It's actually a very empowering answer na i-acknowledge mo yung growth mo. It doesn't make you mayabang. Kung yun ang sa tingin nila, it's based on their perspective and their pains. Pero you acknowledging your growth that you've changed, it's okay. And always add na parang, yes, I changed. I think for the better. Para noon, ma-empower mo yung sarili mo at ma-embrace mo yung changes mo fully. Yun.